Hello, check. Ayan, good afternoon everyone. Good afternoon po. Yan, patiin po muna natin yung mga katabi natin ng Blessed Sunday to you. Patiin po din po natin yung mga nanonood sa atin online. Blessed Sunday to everyone, nasan man po kayo. At samahan niyo po kami sa pagpuri sa Panginoon. Sabi po sa James 5:13, is anyone among you in trouble? Let them pray. And is anyone happy? Let them sing songs of praises. Masaya po ba tayo ngayong hapon? Tayo po tayong lahat at bigyan natin ng pinakamasayang awit sa ating Panginoon. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Yes, Lord. I am devoted to King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. I will give praises to you, Lord God. Forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Lord, we will give our praises to you, Panginoon. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Yes, Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Yes, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Yes, we give our praises to you, Panginoon, because you are great. All creation cries to you. Yes, we cry to you, Lord God. Worshipping in spirit and in truth. Glory to the faithful one.
Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praises. All creation give you praise. You alone are truly great. It's you alone, Jesus. You alone are God who reigns for eternity. Let's all sing, God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, God's we're living for the glory of your name, the glory of your name. To you, God, we bring. To you, God, we bring. Jesus, teach us how to live. Jesus, teach us how to live. And let your fire burn in us, Lord. Let your fire burn in us. And all may hear, and all may see that God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. Yes, God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens. 'Cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. Whole earth sings. Yes, we all sing. Whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Let's all sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. You see, God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. We sing, God is great. God is great, and His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. God is great. And His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. Yes, God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Yes, you are great, Lord God. And we're seeing the glory of your name, Panginoon. Jesus be the center of it all. Yes, we sing to you. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you.
at the center. Jesus at the center of it all. Yes, you are the center, Lord. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. is Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Yes, we are praying, Lord. Jesus, be The center of my life. life. Jesus. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. There's nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Listen. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From our hearts. From the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. We sing from our hearts. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, hear our prayers. Jesus be the center of our church. Yes, Lord. Jesus be the center of our church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Sing His name. Jesus. Call on His name. Jesus. As we sing praises to you. Jesus. As we sing Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, you are the center of it all. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Sing from our hearts. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Church, sing from our hearts. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From our hearts. From my heart to the heavens,
center. It's all about you. Yes, it's all about you. As we sing praises to you, Panginoon, as we're lifting up your name, Lord God, it's all about you, Jesus. It's all about you, Panginoon. And this afternoon, we just want to lift your name on high. We just want to call your name, Jesus, Jesus. Be the center of our church. We know that you are the one true mighty God, Panginoon, and we believe in you. We have faith in you. That if we call on you, Panginoon, you will answer us. You will be the one who will guide us, Panginoon. Everything revolves around you, Lord God, and nothing else matters. Just you, Jesus. Just you. Doing your will in our lives. Doing your will at the center of it all, Panginoon. Lord, this afternoon we lift your name. We praise your name. We bless your name, Lord God. Wala na kaming ibang gustong gawin kundi papurihan ka lamang, Panginoon. Kahit hindi po kami karapat dapat, Lord God, lumalapit po kami sa inyo upang hingin po ang inyong blessing, Lord. Patuloy kaming nananampalataya, nagtitiwala na kahit anong mangyari, Panginoon, it will always be you. Ikaw ang simula at ang katapusan, Lord. Ikaw ang nagsabi ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang nag-utos ng lahat ng bagay. Wala na pong iba. At dahil dito, gusto po namin kayong pasalamatan, Panginoon. Gusto namin kayong itaas. Hindi po ang mga sarili namin, kundi kayo lamang, Panginoon. Sa hapong ito, nagsusumamo kami sa inyo, Panginoon. Nagabayan nyo kami. Ipakita nyo sa amin ang inyong will. Ang inyong mga plano, Lord God. Wala pong hesitation na susunod kami sa inyo. Maraming salamat po. Ito'y tinataas namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Magandang hapon mga kapatid. Yes, good afternoon to each and every one of us at purihin ang Panginoon dahil binigyan po muli tayo ng isang pagkakataon upang magkita-kita at magpalakasan sa ating buhay espiritual gamit ang kanyang banal na salita. Yung hiningi sa aking pamagat na pagbabahagian ko sana itong hapong ito na binigay ko kay Kad. Nabago yun eh. So, hopefully, tatanggapin nyo itong mensaheng ito. Bagamat iba ang pamagat at saka iba din ang teksto na gagamitin natin. Magsasalita ako mula sa Acts chapter 5, verses 17 to 42. Okay, ang pamagat po ng ating paksa ngayon is Prison Doors and Providence. God's guarantee for His Word. Prison Doors and Providence. Bakit? Ito ang titulo ng ating mensahe ngayong hapong ito. I-explain ko. Pero manalangin po muna tayo mga kapatid. Let's commit this time to the Lord in prayer. Ama namin Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gininto ang pagkakataon na binigay niyo sa amin. Nawa o Diyos, ang inyong banal na salita, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa amin. Nawa sa lahat po ng aming maintindihan, matututunan, naisin namin nawa na ipamuhay ang mga katotohanan ito. Maging praktikal ang mga katotohanan ito sa aming buhay Kristiyano. At sa yapak po na aming pamumuhay, nawa kayo lamang ang mabigyan ng pagpuri at pagdadakila. Ito po ang hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, prison doors and providence. Bakit prison doors? Dito po, sa chapter 5, verses 17 to 42, makukulong na naman po ang mga disipulo. Hindi po first time na makukulong ang mga disipulo. Ito po yung second time. Nung una, sa may chapter 3, ang nakulong po doon, dalawa lang. Naalala niyo po ba kung sino nakulong sa chapter 3? Si Pedro at saka si Juan. Yeah, Peter and John. Sila po yung pinakamalapit na mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Ano? Tapos doon, ang ginawa, umarap din sila sa Sanhedrin. Okay? Binigyan sila ng warning. Doon. Binigyan lamang sila ng warning. Pero dito po, sa Acts chapter 5, 17 to 42, nakakulong na naman sila. Okay? Pero dito, kakaiba ang kanilang madadanas. Kasi dito, papaluin sila, o lalatiguhin ng 39 times dito at talagang may warning sa kanila na huwag mangaral sa pangalan ng ating Panginoon. So, tumitindi na po dito po sa Acts chapter after chapter, tumitindi po yung pag-uusig sa iglesia habang ito pa ay bata pa, So tumitindi. So kaya prison doors and providence kasi makikita po natin dito yung kapangyarihan ng Diyos, okay? Nakialam ang Diyos upang yung kanyang salita, okay, ay magarantiyahan na hindi matitinag o mapipigilan sa sa pagtuturo ng kanyang banal na salita. So prison doors and confidence. So hati natin sa 5 bahagi ito, verses 17 to 20, verses 21 to 26, 27 to 32, 33 to 39, at saka verse 40 to 42. So, yung mga yung mga main points na yan, iisa-isahin ho natin yan mga kapatid. Okay? So, first point po natin, sabi dito, when the enemy has a plan, so does God. Sino po yung enemy? Sa tingin ninyo ng iglesia o kaya ng Diyos? Si Satanas. Okay? Si Satan po Nang may plano ang kaaway, may plano rin ang Diyos. Okay? Hindi pwedeng maisa ng Diyos ang kaaway. Kaya dito po, verses 17-18, ang sabi dito, the high priest rose up and all those who were with him, and they were filled with indignation, matinding pagkagalit. Okay? And laid their hands on the apostles and put them in the common prison. So, sino po yung nag-o-oppose dito sa gawain, mga kapatid? Yung high priest o yung dakilang saserdote doon sa Jerusalem, siya na ho yung pinakapuno. Doon po sa Israel po, theocracy sa Israel.
theocracy. Hindi ho talagang democracy. Walang presidente, walang pinagbubutuhan. No? Theocracy sa loob po ng Jerusalem. Kaya ang pinuno ng bayan, kung masasabi natin meron man isa, yung punong saserdote po yan. At yung mga Sadducees. Very interesting po na yung Sadducees dito at yung high priest magkakasanib. Kasi po sila, itong Sadducees, kung meron mo silang hindi pinaniniwalaan, they do not believe in the resurrection of the dead. Hindi naniniwala sila sa pagkabuhay na maguli. So itong mga powerful religious leaders po sa Jerusalem, silang pinakamakapangyarihan ng mga leader dito sa relihiyon nila sa Jerusalem. Ngayon, ano yung motibo nila? Ano yung nag-motivate sa kanila para sa kanilang matinding paggagalit, ano? They were filled with indignation, burning jealousy. Nainggit po sila. Bakit? Because the people were following the apostles. Hindi. Sila ang sinusundan. Biruin man ninyo, no? Kung kayo mga pinuno ng bayan, tapos hindi kayong pinakikinggan. Ang pinakikinggan, itong mga ibang tao na wala namang opisyal na posisyon sa gobyerno. Pero sila yung sinusundan ng mga taong bayan. So, puno sila ng inggit, yung mga tao sumusunod sa mga apostol, hindi po sa kanila sumusunod. So, anong ginawa nila? What did they do? They arrested the apostles and put them in the public prison. Meant to humiliate and frighten them. Oh, talagang ninais nilang hiyain itong mga apostoles na ito at sila'y takutin. Ngayon, kung dati po, nakulong, sabi ko, di ba, si Pedro at saka si Juan lang, dito yung buong 12 apostoles. Alam niyo po ba kung bakit 12 uli sila? Bagamat namatay si Judas? Pinalitan po si Judas. Okay? Bago po yung araw ng Pentecostes, nagkaroon sila ng drawing of lots at napili po dito yung bago nilang magiging kapalit ni Judas. So itong 12 apostles, sila po lahat ang inaresto. Hindi lang po dalawa, lahat na inaresto. Pero ano nangyari? Sa verses 19 and 20, ito po nangyari mga kapatid. Ang sabi, but at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, go, stand in the temple and speak to all the people all the words of this life. Wow. So nakulong po sila in the middle of the night. Okay? Kumilos po ang Diyos. God acted. Nung nagsisutulugan yung mga miyembro ng konsehal, di ba? Gumagalaw ang Diyos. God was moving. Okay? Habang inaakala nila na tapos na yung usapin, dahil nakulong na natin itong mga apostol na ito, okay? Dahil sila'y nakakainis nga naman, sinusunod sila ng mga taong bayan, okay tayo, pwede tayo magpahinga. Yung hindi ho, nagpapahinga ang Diyos. Kumilos po ang Diyos in the middle of the night. At ito pong anghel, binigyan ng otoridad ng Diyos na iligtas sila at bigyan din sila ng utos. 3 po ang utos nitong anghel na ito. The first command that the angel gave them is, go, humayo kayo. Return to the place of danger, do not hide. Pinababalik sila kung saan sila ay inaresto. Okay? Pumunta, bumalik. Okay? Doon sa kung saan yung pinakamapanganib na lugar, kung saan sila inaresto, okay, huwag kayong magtatago, magpunta kayo doon. Araw-araw mga kapatid, ito po ang background nito. Bago po sila inaresto, araw-araw may gawain po sa loob ng templo. Okay? Wala pa pong ganitong klaseng itong church natin. Ginagamit po nila araw-araw yung templo. Doon po sila sa may Solomon's Colonnade o Solomon's Portico. Bagamat hindi po yun, nasa sentro ng templo, nasa gilid po yun, pero doon po, pinaka-public forum nila. Doon po, nagkakaroon ng mga debate, nagkakaroon ng diskusyon, nakikinig po yung mga tao. Marami po nagpupunta doon. Nasa Court of the Gentiles po yun. Kaya, Hudyo, maging hintil man, pwedeng makinig o mapakinggan yung pag-iebanghelyo ng mga apostolos doon. So, doon ho sila hinuli, pero itong anghel sabi, bumalik daw sila doon. Go!
Return to the place of danger. Do not hide. Huwag kayong magtago. At ano ang pangalawang utos? Stand, sabi ng anghel. Okay? Tumindig. Huwag kayong mga upo doon. Tumindig kayo doon. Di ba? Tumindig. Be courageous. Do not sit down. Do not back away. Okay? Hindi dapat sila aatras. Umayo kayo doon, tapos tumindig kayo doon. Doon, kung saan kayo hinuli. Okay? At, yung pangatlong utos, speak. Hindi lang sila titindig doon, titingin-tingin, ano? Hindi. Kailangan magsalita uli sila. Open your mouths. All the words of this life, nothing held back. Ang sabi sa kanila, lahat daw ng salita ng buhay ay kanilang ipangaral muli. Ano po itong salita ng buhay ito? Ito po yung ipinangangaral nila simula pa nung araw ng Pentecostes. So sinasabi sila, magpatuloy yung mensahe ninyo. At ano po yung pinaka-sentro? Jesus is the center. Jesus is the center of it all. Kinakanta natin. No? So ang pinaka-sentro po ng mensahe nila ay ang Panginoong Hesus na siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Na napako sa krus, na buhay na maguli. At ang kung sino man ang manampalataya sa kanyang pangalan, ay magkakaroon ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang words of life. Speak all. Hindi po some, partial. Hindi. Speak all the words of this life. Bakit this? Kasi di ba? Ang sabi, I am the way, the truth, and sabi ng Panginoon, life. Ang Panginoon po ay ang pinakabuhay. Okay, alam po natin, dahil siya po ang nagbibigay ng buhay, siya din po ang pinagmumula ng buhay, siya din po ang naunang buhay sa mga patay. So, speak all the words of this life, yung pong utos. So, yung pagkaka-deliver po sila doon sa may kulungan, hindi po yun end of the story. Simula lamang po yun. It is the preparation for the next step of their obedience. Okay? So, dahil nailigtas sila, hindi ibig sabihin, okay, pwede na kayong umuwi. Di ba? Pwede na kayong magpahinga. Hindi nais ng Diyos ay magpatuloy sila sa kanilang gawain. Because God is sovereign over every obstacle placed against His mission. Makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Okay? Locked doors and official power are nothing to Him. Wala itong mga bagay nito, itong mga hadlang nito, maliliit lamang itong mga hadlang sa pag ikinumpara sa kapangyarihan ng Diyos. So, when God delivers you, He sends you back into the mission, not away from it. Tandaan natin, mga kapatid, kung tayo ay inililigtas ng Diyos, hindi tayo inililigtas upang magpahinga lang, magtago. Hindi ba? No. Okay? He sends you back into the mission, not away from it. So, hindi tayo inilalayo ng Diyos mula sa kanyang mission. Ito po ang unang application natin. What locked door is in front of your mission? Do not ask, when will God remove this? Kailan aalisin ng Diyos itong hadlang ito? Hindi, ang tamang tanong is, where does God want me to stand and speak next? Because sometimes doors are closed. Ganun po makikita natin sa Book of Acts. Maraming mga lugar na gusto nilang pasukin, pero sinasara ng Banal na Espiritu, sa ibang lugar naman sila nagpupunta. Ganun po yun. So, for us, the question is, where does God want me to stand and speak next? Ito, very practical na question po sa akin ito Kasi naghahanap ako palagi ng pagkakataon kung saan ako gagamitin ng Diyos upang magsalita para sa Kanyang pangalan. Okay, ito po naman, point number 2 natin. God's power makes human power look small. Alam naman po natin, kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Makapangyarihan ng ating Diyos. He has creative power. Kaya nga tayo may buhay, kaya mayroong universe, may mundong ganito. Everything was created by the word of His mouth. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila sa lahat ng kapangyarihan ng tao. Sabi sa verse 21 and 23, they entered the temple early in the morning and taught. Sino po ito? Yung mga apostoles. Nung pinakawala sila,
they entered the temple early in the morning and taught. Hindi ho sila umuwi sa bahay, naligo muna ako kasi may gawain sa templo. Huh? Baho ko. Hindi ba? Hindi. Di ba? Okay, mag-almusal muna tayo. Gutom na gutom ako. Hindi, walang ganon-ganon, mga kapatid. Maaga pa lang, okay, pumasok na sa templo. And anong ginawa nila? Nagturo. But the officers sent to bring them found the prison shut securely, guards at their posts, and no one was inside. Wow. So pinakukuha, pinasusundo sila, pero wala na ho sila doon sa loob. Alam natin dahil pinakawalan sila. So yung immediate obedience po dito ng mga apostoles is very noteworthy. They obeyed at daybreak, the soonest possible moment. No delay, no discussion. Okay? At of course, yung mga pintuan, nakalak uli? Nakalak. Yung mga gwardiya, nandun daw. Paano kaya nangyari ito, mga kapatid? There's no natural explanation dito. Dahil, sabi, may anghel daw, pinalabas sila. Di ba? Kung may gwardiya doon, ano kaya nangyari sa mga gwardiya yun? Siguro, momentary, siguro inaantok silang gano'n. O pinatulog sila. Ginoon ng anghel, matulog ka. Tapos, binuksan. Hindi ho natin alam, mga kapatid. Pero ang alam natin ay, nung umaga, nandun yung mga gwardiya, naka-attention silang gano'n. Di ba? Akala nila, nandun pa sa loob. Yung mga kinulong na 12 apostoles. Nung binuksan, wala. No explanation. So, when the high priest and their chief priests, verse 24 to 25, heard these things, they wondered what the outcome would be. So one came and told them, look, the men you put in prison are standing in the temple. They're teaching the people. Wow. So, nagsimula na nga yung konseho, nag-usap-usap, pinakuha yung mga apostoles, hindi sila nakita doon. Ano kaya nangyari sa kanila? Tapos biglang may dumating nga. Di ba? They were all bewildered. They had no answer for what God was doing. So the council was very confused. Confused sila. Of course, powerless din, di ba? Paano mo nga naman mailalabas yung mga tao na wala naman doon? But where were the apostles? They were in the temple teaching. Merong nagpunta sa kanila, yung mga kinulong natin nandun, nasa loob na naman ng templo, nagtuturo na naman sila. Wow. So, siyempre, pinagawa, pinasundo na naman. Pinasundo. Sundo, ngayon hindi aresto. Sundo, pinasundo sila. Sabi sa verse 26, then the captain went with the officers and brought them without violence. So hindi ho inaresto mga this time around. For they feared the people lest they should be stoned. Natakot sila. Without violence. So parang sama naman kayo sa amin. Hinahanap kayo doon nung high priest. Sama kayo. So the officers were afraid, but God used the public sympathy. Yung simpatya ng publiko, ginamit po yon bilang kalasag upang pag-ingatan itong mga apostoles na ito. They were a shield for His servants. So they went back. They went back. Walang violence. Kasi natakot nga sila Di ba? Yung mga tao, nagugustuhan nila yung turo ng mga apostoles. At pag aarestuhin, baka naman pagbabatuhin sila. So here we see, mga kapatid, that God's power operates completely outside the limits of what human authority can control. Diba? Akala natin, mga tao makapangyarihan, exert nilang kapangyarihan nila, pero may limitasyon po ang kapangyarihan ng tao. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, there is no limit to the power of God. Okay? Walang limitasyon. So ito pong prinsipyo, those who oppose God's work will always fall short of their goal. Their best efforts will leave them empty-handed. So itong mga kalaban ng gawain ng Diyos, hindi kailanman magtatagumpay sa layunin ng Diyos.
Pag ninanais ng Diyos na magpatuloy ang kanyang gawain, wala pong magagawa ang tao. Mapigilan po yan. So, ito pong application para sa ating mga kapatid. Do not measure the obstacles in your ministry against your own strength. Okay? Huwag niyo pong gamiting timbangan ng success po ng inyong ministry, yung lakas natin. Okay? Ang dapat pong ginagamit natin, timbangin natin gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Measure them against God who opens locked prison doors. Kung kayang ng Diyos na buksan ang mga pintuan ng presinto, kaya niyang buksan ang kanyang gawain. Okay? Para lumago ang kanyang gawain. Okay. Third point, mga kapatid. The gospel has one answer for every charge. Ang ebanghelyo ay may sagot sa bawat paratang. So, sa verse 27 and 28, ito po ang sabi. So, humarap na po. Andun na po sa harapan. Yung 12 apostles. They were in the midst of the council. Pag itong council na ito, napakadami po nito. Okay? The chief priest, or should say the high priest, the chief priests, the captain, yung mga ibang mga ngaral, mga teachers, they were all there. So, ito po ang tanong sa kanila, did we not strictly command you not to teach in this name? Aba, ayaw gamitin yung pangalan ng Panginoon Jesus. This name lang, sa pangalan nito. Itong taong ito. And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. Ayaw gamitin talaga ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. So, tatlo po ang paratang po sa kanila. 3 charges. Charge number one, you disobeyed our command not to teach in His name. So, totoo po yun. Sinuway. Di ba? Ng mga apostoles, yung utos. Ito po yung utos nila saan pa? Doon pa sa chapter 3, nung una silang inaresto. Sabi, tigil nyo yan, huwag kayong magpangaral. Huwag kayong mangaral sa pangalan itong taong ito, itong Jesus na ito. Tigil nyo yan. Okay? Obviously, hindi pinakinggan. Nagpatuloy ang gawain, mga kapatid. Okay? You disobeyed our command not to teach in His name. So, yung unang charge. Pangalawang charge ay ito. You have filled Jerusalem with your doctrine, yung turo po ng mga apostoles. Okay? Yung words of this life na sinabi natin kanina, ay pinuno na po ang buong Jerusalem ng aral na ito. Very important na makita natin na itong akusasyon na ito ay, nagpapakita ng matinding success ng ebanghelyo. Kasi ginagawa ng mga apostoles ang talaga namang iniutos ng Panginoon sa kanila na gawin nila. Nung araw na siya'y umakyat sa langit, meron po siyang komisyon na binigay sa kanila. Ito yung komisyon na ito. Kuminsan, hindi binibigyan ng pangalan itong komisyon eh. Yung iba kasi tinatawag yung sa may Matthew 28, the Great Commission. Pero sa aking pananaw, ito po ang mas greater, the Greater Commission. Bakit? Ang sabi ng Panginoon Jesus, you shall be witnesses to me. Kayo ang magiging tagapatutuo ko. Kung hindi nila sinunod itong komisyon na ito, di ba? Ano sa tingin nyo, mangyayari sa gawain? Walang gawain. So ito po yung mas I would say the Greater Commission. You shall be witnesses to me, where? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. So sinunod po, naging tapat, naging faithful po itong ating mga apostoles sa komisyon na ito. Kaya nung sinabi nitong itong chief priest na nag-aakusa sa kanila, pinuno nyo itong Jerusalem ng doktrina ninyo, success. Success po yun. Ibig sabihin, sinunod talaga nila 100% ang utos ng ating Panginoon sa kanila. Naging tagapatutuo sila ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung charge number 3, yung paratang sa kanila. Number 3. You intend to bring this man's blood on us. Siyempre, natakot sila. Sila naman talaga nagpapako sa ating Panginoong Hesus. Di ba?
Pero po yun, in private yun eh. Kasi nung inaresto po ang ating Panginoon Jesus, gabi din yun ginawa. Okay? Hindi publiko, pribado po yun. It was a private affair. So dito, sabi nila, nais niyong isisi sa amin ang dugo ng taong ito. Talaga naman, sila talaga po ang nagkasala. Kung bakit po ang ating Panginoon Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo. They would not even say the name of the Lord Jesus Christ. And their guilt was pressing on them whether they admit it or not. Nararamdaman nila yung konsyensya nila. Okay? Itinuturo ng konsyensya nila na mali ang ginawa ninyo. So, ayon lang masabi man lang ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Pero ito po ang sabi sa Acts 5:29. Sabi ni Pedro at lahat ng mga apostoles, lahat po sila with one voice, they said, we ought to obey God rather than men. Ang dapat po namin sinusunod ay ang Diyos, hindi ang tao. So ito po ang great principle dito. When human commands go against God's commands, sino dapat mauna? Ang Diyos. God comes first. Hindi po ito pagrebelde. This is about faithfulness to God. So, kapag ang utos ng tao ay sumasalungat doon sa utos ng Diyos, dapat ang Diyos ang nasusunod. Katapatan po ito. Hindi po ito paghihimagsik. Alam po natin sa kasaysayan ng Israel, yung mga propeta, lagi po silang mas mataas kaysa sa hari. Okay? God places God's command above the commands of kings. And Peter was standing in the same tradition. Naalala po ba ninyo yung nangyari kay Haring David? Nangalo niya si Haring David. Tapos yung asawa ni Bathsheba ay pinapatay pa niya. So, it's adultery plus murder. Okay, yung ginawa niya. At sino po ang humarap kay Haring David? Okay? Isang propeta po na isinugo ng Diyos. Ang pangalan niya is Nathan. Nathan the prophet. Okay? At nagbigay ng isang parabola nga itong si Nathan the prophet at ginamit ito para akusahin si Haring David na siya nga ang nagpapatay dito sa kay Uriah ang kanyang pangalan. Asawa po siya ni Bathsheba at nangalo niya din siya. So, ginagamit po ng Diyos ang mga propeta, okay, na mas mataas kaysa sa mga leader upang sila ay konsyensyahin at kausapin. So, si Pedro po, yan po ang tradisyon na pinaninindigan ni Pedro at ng mga apostoles. Acts chapter 5, 30-31. Anong sabi po doon? The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of our sins. So, sino po ang nakikita po natin dito na nag-angat sa Panginoong Hesus? This is the gospel in 3 verses. Okay? The God of our forefathers. Sino yung God of our forefathers na ito? Ito po ang Diyos na nangangalang Yahweh. Okay? Na nagkaroon ng kobenante kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ito po ang Diyos na nagkobenante sa buong bayan ng Israel. Nagkobenante din kay Haring David. So this is the covenant God of Israel, the God of our fathers. Ang sabi, yung Diyos natin, si Yahweh, na ating sinasamba, okay, na ating kinikilalang Diyos natin, siya ang nagpabuhay mula sa patay sa ating Panginoon Hesus. Resurrection from the dead. Napakahalaga po ang resurrection sa Ebanghelyo. Kasi pag nangangako tayo sa ibang tao na pag naniwala sila sa eternal life, okay, pag hindi po nabuhay ang ating Panginoon Hesus from the dead, yung pangako na yun ay walang kwenta. Kaya resurrection life is very important. Kailangan ang ating Panginoon Hesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. So, the resurrection is the fact that changes everything. Hindi po natin pwedeng tanggalin yung promise
of being risen from the dead. Kasi po tayo, bubuhayin din tayo muli in the future. Okay? Kung ano po yung resurrection na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus, yun din po ang resurrection na ating ma-experience. Pangalawa po, ang sabi ni Apostol Pedro, Jesus is now at the right hand of God. Nasa kanang kamay ng ating Diyos. It is the place of highest honor and authority. Sa kanang kamay ng Diyos. Meron pong talata sa Psalm 110 verse 1. Okay? Yahweh said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Si Yahweh, sinabi sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanang kamay hanggang sa panahon na gagawin kong tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. At itong talata po na ito, itong verse 1, 110 verse 1, ito po yung pinaka-ginamit na talata mula sa Old Testament, dito po sa New Testament ginamit. At least 5 or 6 times ginamit po. It's the one verse that is most used in the New Testament. So ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nandun po sa kanang kamay ng Diyos, naghihintay po siya. At bakit Prince ang tawag po sa ating Panginoong Hesus? Kasi nung una siyang nagpunta, hindi po siya nakapaghari. Rineject po siya ng kanyang bayan. Okay? Pero ang Mesiyas po, ang ibig sabihin ng Kristo o Mesiyas, ang binuhusan ng langis. Yung pong ibig sabihin ng the anointed one. That's what Christ or the Messiah means. At sino po ang mga binubuhusan ng langis sa lumang tipan? Yung mga magiging hari ng Israel. So, dahil hindi po kinilala at rineject, itinanggi ng Israel ang pagkamesiyas ng ating Panginoon Hesus, He is now waiting as a prince. At in the future, pagbalik po ng ating Panginoon Hesus, doon po siya maghahari. Pero sa pangkasalukuyan, Savior na siya. Nagliligtas na ang ating Panginoong Hesus. Kasi alam natin kung sino man ang nanampalatay sa kanyang pangalan, ay kanyang binibigyan ng buhay na walang hanggan. Repentance and forgiveness. Ito po ang ino-offer. Kasi po, itong mga taong ito, bagamat sila ang kinulong lang Panginoong Hesus, pinapako nilang Panginoong Hesus, okay, naniniwala pa rin ng Diyos sa grasya at kapatawaran. Kaya, nung humarap po si Pedro at yung mga apostoles, in-offer pa rin sa kanila ang repentance and forgiveness. In-extend pa rin sa kanila doon sa mga pumatay sa ating Panginoon Hesus. The grace of God is still open. So mga kapatid, wala hong makapagpipigil sa biyaya ng Diyos. Sabi nga, God is a God of second chances. Third chances, fourth chances, fifth, sixth, seventh. Lagi nang bibigay ang Panginoon ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya, kilalanin ang Panginoong Hesus bilang Mesiyas. Yun po ang binibigay dito sa kanila. Si Kristo na nasa kanang kamay ng Diyos ngayon, na inyong ipinako sa krus, okay, binuhay siya maguli, siyang Mesiyas natin. Pwede pa ninyo siyang tanggapin bilang Mesiyas. Yun po ang mensahe ni Pedro at ng mga apostoles sa kanila. So the door of grace is still open. And so sabi ng mga apostoles, we are witnesses to these things. Kami mga tagapatotoo ng mga bagay ito. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Ang mga apostoles po, sila talagang original na mga tagapatotoo. Di ba? They saw the risen Christ. Alright? They ate with Him. They slept with Him. Okay? They lived with Him. At ang pangako nga ng Panginoong Hesus, bago nga siya umalis, kailangan umalis ako kasi ang banal na Espiritu hindi mananahan sa inyo. Hindi dadating ang banal na Espiritu. So, the Holy Spirit is the Spirit of God promised to them. So, lahat po yan, itong dalawang ito, yung testimonya ng apostoles at testimonya ng banal na Espiritu ay kinakailangan para maging makapangyarihan ang kanilang patotoo ukol sa Panginoong Hesus. Alam po natin, kasi sa Biblia, at least 2 witnesses ang kinakailangan palagi. Pag humaharap po ang tao sa korte, kailangan meron siyang at least 2 witnesses.
So dito sinasabi kami, nagwi-witness kami, ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa amin, siya din ang nagko-confirm ng aming mensahe. So, the resurrection of Jesus is the foundation of everything. Pundasyon po ito ng ating buhay Kristiyano. Sabi nga ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians, abang-aba tayo kung hindi nga nabuhay na maguli ang Panginoon Jesus sa krus, sa mga patay. We are to be pitied above all. Kung walang resurrection of the dead, ito pong pinaniniwala nating Kristyanismo, patay na relihiyon ito, mga kapatid. Abang-aba tayo. Kawawa naman tayo. Nangangako tayo ng eternal life, pero wala namang resurrection. Okay? Nakalulungkot. So the resurrection of Jesus is the foundation of everything. And the offer of forgiveness, even to the most guilty, shows the extraordinary generosity of God's grace. Doon po sa krus ng Kalbaryo, sino po nangaligtas doon bago po namatay ang Panginoong Hesus? Ha? Yung thief. Okay. Yung thief po, pag sinabing thief on the cross, magnanakaw, sa isip po natin, parang snatcher lang. Hindi po yun. Sa panahon ng Panginoong Hesus, ang sabi, the thieves break in, steal, and murder. Yun po ang ginagawa po ng mga magnanakaw noon. Hindi ho lamang sila snatcher o mga kawatan. Mamamatay tao po ang mga magnanakaw nung panahon na yon. So, alam po natin, itong taong napako, kasama ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po ito santo. Okay? Pero bagamat, ano siya? Okay? Mamamatay tao at saka magnanakaw, mandrambong, binigyan siya ng pangako ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, this day you shall also be with me in paradise. Biruin niyo mga kapatid, sasabihin, bakit naman ganun? Di ba? Tama, dapat sa impyerno pumunta yung taong yan Pero ang grasya po ng Diyos ibang klase. Binibigay po ng Diyos ang grasya. Sabi ng banal na kasulatan, I will have mercy on whom I will have mercy. Kung sino ang gusto kong bigyan ng aking mercy and grace, bibigay ko sa Kanya. Sabi ng Diyos. At sino tayo na pwedeng sabihin, Lord, huwag mong bigay sa tao na yan, mamamatay tao yan. Rapist yung tao na yan, magnanakaw ang tao na yan. Okay? Manloloko ang tao na yan. Yung tao na yan, nangangalo niya. Si Haring David, binigyan ng tsansa, mga kapatid Hindi ba? So who are we to judge other people and say, hindi, dapat sa impyerno ang punta ng taong yan. Hindi, mga kapatid. Ang gawain po natin ay pagbabahagi ng ebanghelyo para sa lahat ng tao po yan. Hindi namimili ang Diyos. Kung sino po dapat na makinig ng kanyang gospel of salvation, gospel of grace. So, when you are under pressure, go back to the gospel. Not arguments, not self-defense. The message itself carries power. Ang ebanghelyo po ay ang testimonya ukol sa pagkadiyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Okay? At sa kanyang pagiging manliligtas sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. So kung kayo tatanungin, could you give a clear, simple account of who Jesus is and what He has done in a few sentences? Kailangan i-practice niyo po yan. Para kunyari, may 30 seconds lang kayo na makausap ang isang tao, nabahagian na ninyo ng ebanghelyo. Di ba? Kailangan meron tayong ganun yung handa na tayo. Practicein natin on our own. Okay? Fourth, point po natin ngayong hapong ito. Even unbelievers can speak God's truth. Okay? Maski po ang di mananampalataya, maaring salitain ang mga katotohanan ng Diyos at maaring gamitin. Kasi dito po, merong gagamitin ang Diyos dito sa loob ng konseho na ito. Verse 33, when they heard this, they were furious and plotted to kill them. Talaga namang mas matindi pa yung kanilang galit. No? Dahil sinabi sa kanila, kayo nagpapako. Kayo nagpapako. Di sa Jesus na aming sinasamba. Kayo nagpapako.
At siya'y binuhay mula sa mga patay, bagamat pinako ninyo. At ang nagbuhay sa kanila ay walang iba kundi yung pinaka-Diyos na sinasamba ninyo, na sinasabing sinusunod ninyo. Ang Diyos ng Israel mismo ang bumuhay. Siyempre, yung konsensya nila, talagang, naakusan nyo kami, ha? Galit na galit sila. They were furious. At tulad ng ginawa nila sa Panginoong Yesus, plinano nila na ipapatay itong 12 mga apostol na ito. So they were deeply angered, filled with rage, and they wanted to execute the apostles. But, God had a man in the room. Meron po siyang tao doon sa loob ng kwarto kung saan po yung konseho. Hindi po tapos ang Diyos. He placed someone in that council who would speak. At sino yung tao na yon? Sa verse 34, ang sabi, then one in the council stood up, a Pharisee named Gamaliel. Itong Gamaliel na ito po yung teacher po ni Apostol Pablo. Although at this time, hindi pa po mananampalataya si Apostol Pablo. Okay, ito si Gamaliel, a teacher of the law, held in his respect by all the people, and commanded them to put the apostles outside for a little while. Labas muna, mag-usap muna tayo. Usap tayo. So itong si Gamaliel, mga kapatid, very respected siya. Okay? Mga ngaral ng batas para sa kanyang henerasyon. Kung siya ay nagsasalita, pinakikinggan ho siya ng buong konseho. Bagamat hindi siya yung leader doon, hindi siya yung high priest. Pero matimbang po ang boses nitong si Gamaliel. So ito po ang sabi niya. Ito ang mensahe niya doon sa may mga miyembro ng konseho. Some time ago, Theudas rose up claiming to be somebody. He was slain. And all who obeyed him were scattered. After this man, Judas. Parang sounds alike, si Theudas at saka si Judas. Si Judas naman of Galilee rose up. He also perished. And all who obeyed him were dispersed. So, dalawa po. Dalawang kilusan, dalawang leader. Parehong namatay. Parehong kilusang gumuho agad. So, yun ang kanyang, yung kanyang argumento sa kanila. So, ang kanyang punto ay ito. Kung ito mga kilusan na ito, okay, ay nakatatag sa mga tao, mabubuwag yan pag namatay yung tao na yon. If this is merely human, it will end on its own. Yung pinakapunto niya. Di ba? Pero ang sabi niya ay ito. If this plan or this work is of men, it will come to nothing. But if it is of God, you cannot overthrow it. Lest you even found to fight against God. Yung sabi niya, Ito yung conclusion doon. Kung ito ay plano ng Diyos, okay, hindi nyo kayang pigilin ito. And if fighting, it means fighting God Himself. Pag kinakalaban ninyo yung plano ito, ang kinakalaban talaga ninyo ay ang Diyos mismo. So bagamat Gamaliel did not believe in Jesus, God used His words to protect His servants, to speak a truth that the church needed to hear. At anong katotohanan na yan, mga kapatid? Ang iglesia hanggang ngayon ay nandito pa. Kasi pinag-ingatan itong 12 apostoles na ito. At ang kanilang mensahe, ang kanilang plano ay hindi nga nagmumula sa Diyos, wala na dapat. Wala na dapat. Pero 2,000 years later, mga kapatid, nandito po ba tayo? Nagtitipon-tipon tayo mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Why? Because it is of God. It is not of men. God is sovereign over human wisdom as well as human power. He can use anyone. Even unbelievers, kayang gamitin ng Diyos. Ito, ginamit niya si Gamaliel upang ma-accomplish niya ang kanyang mga layunin. So, ang iglesia po, nagkapag-survive na more than 2,000 years. Okay? Hindi ho dahil maganda yung mga estratehiya ng tao o matitibay itong mga leader na ito, kundi ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He is the chief cornerstone. Okay? So it is built upon Christ.
At anong sabi ng Panginoong Jesus? Nung tinanong si Apostol Pedro, sabi niya, sino ako sa iyo? Ang sagot ni Apostol Pedro ay ito, you are the Christ, the Son of the living God. At ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. Di ba? Tapos may sinabi siya later on, and you are Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ayan, ang pangako ng Diyos. Oh? Pinaka-gates of hell daw. Hindi magiging matagumpay. Okay? Sa pagtatatag ng kanyang iglesia. So alam natin, kaya nandito pa rin tayo mga kapatid. Because the church is built upon the Lord Jesus Christ. Not only the crucified Christ, no. The church is built upon the resurrected Christ. Kasi pag hindi nabuhay ang Panginoon Hesus, patay ang ating pananampalataya. So mga kapatid, you are not the one holding your ministry together. Your responsibility is faithfulness. It is not success. Okay? Yung pagiging tapat po natin sa gawain, yun po ang hinahanap sa atin ng ating Diyos. Okay? So trust God with the results. Do not trust yourselves. Wag po yung pananampalataya ay sa ating lakas, sa ating sarili. Ang pananampalataya po natin ay nasa Diyos. Fifth and last point po natin. Suffering for Jesus is not shame, it is honor. Okay? Karangalan po mga kapatid, hindi kahihiyan. Okay? Ang magdusa para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, verse 14, sabi, and they agreed with him. Nag-agree itong mga membro ng konseyo dito kay Gamaliel. And when they had called for the apostles and beaten them, binugbog po sila. Pero yung official po na pagbubugbog dyan, 39 lashes. 39. Okay? Yun po. Official po yun. They commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. So the council had beaten them 39 lashes. It was meant to cause pain, meant to cause shame, and to silence them. Hindi lamang para sila ay masaktan, kundi hiyain din sila at mapatahimik itong mga apostoles na ito. At ang sabi, do not speak in the name of Jesus. Yun din ang sabi nila nung una. Sa tingin niyo, pinakinggan ng mga apostoles? Of course, hindi. Nothing had changed. Pain was their final answer. So, ano nangyari? So they departed from the presence of the council. Umalis po itong mga apostoles, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. No? Not after they had recovered. Not once they were safely away. They left rejoicing immediately. Kaagad-agaran, silang nagbubunyi nung sila'y umalis. Talagang tuwan-tuwa sila. May kagalakan po sila. Kaagad-agaran sa kanilang puso. Why were they rejoicing? Why? Kasi itinuring nila na karapat-dapat silang magdusa para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Karangalan, mga kapatid, hindi parusa po ito sa kanilang paningin. Karangalan, kasi ang Panginoong Hesus na kanilang Panginoon na sila ang tagapatotoo, napako, namatay sa krus, nalibing, at nabuhay na maguli. So sa kanilang paningin, kung ang aming Panginoon Hesus ay nagdusa ng ganyan, tapos nabuhay na maguli, ay, wala ito. 39 lashes lang ito eh. Maning-mani ito, kaya pa namin. Kaya pa namin ito. Pinatay ang aming Panginoon Hesus. Pero alam niyo mga kapatid, lahat po sila actually papatayin. Itong mga apostoles na ito. Isa lang medyo nakalusot dito eh. Si Apostle John. Si John the Beloved. Siya lang hindi po mamamartyr. He will die of old age. Okay? But all the apostles, all of them will be martyred for the Lord Jesus Christ. Ngayon po, ang salitang tagapatotoo, alam niyo po ba kung anong original na Griego dyan? Martireo. Martir po. Oo. Martir. Pero yung martir, ibig sabihin, taong nagpapatotoo. Pero dahil naman,
pinatay silang lahat, na-associate na po yung pagiging martir sa kamatayan para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So they were counted worthy to suffer for the Lord Jesus Christ. So this is not pretending the pain was not real. It is a deep, spirit-given joy that goes beyond what they were feeling in their bodies. For to you, ang sabi, it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. So anong kanilang ginawa, mga kapatid? Balik na naman sa gawain. And daily in the temple. Hindi lamang sa templo. And in every house, they did not cease. Walang tigil. Teaching and preaching Jesus as the Christ. Yun po ang mensahe. Ang Panginoong Hesus, siya po ang Kristo. Siya po ang Hari ng Israel. Hindi occasionally, not when it was safe, they were doing it every single day. Bawat araw po. Sa templo, publiko, openly, at sa bawat bahay. One family at a time. Yung mensahe po nila, hindi nagbago. Pareho rin po. Jesus is the Christ. So, the council tried to silence them, Gusto silang patahimikin, pero hindi po sila natigil. They did not stop. Because the mission was not theirs to stop. Dito po ako titigil, mga kapatid, sa ating mensahe ngayong hapong ito. So, may hamon po ang Diyos para sa atin mula sa Kanyang salita. Sana nangusap po ito sa inyo at mas lalo pang tumibay ang ating pananampalataya. Manalangin po tayo, mga kapatid. Our God and Heavenly Father, Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang patotoo ng mga apostoles na bagamat dinanas nila ang matinding sakit, kahihiyan, at matinding pagbubugbog, alam po namin na naging tapat sila sa gawain na ibinigay niyo sa kanila. Patuloy nilang ipinangaral ang pangalan ng aming Panginoong Hesus bilang Mesiyas. Nawa, O Diyos, kami din po, sa kapanahunan namin ngayon, maging tapat din po kami dito sa mensahe na aming minana mula sa unang apostol. Gamitin niyo kami at ang gawain dito sa NCCC upang mas marami pang mga kilala sa pagka-Diyos ng aming Panginoon Hesus. Sa Kanyang pangalan kami nananalangin. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat. God bless you all. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat, Brother Dylan, sa iyong magandang mensahe. Na-bless po ba kayo? Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Mga kapatid, ang pagbibigay ay isang mahalagang bahagi sa ating pagsamba. Pagsamba sa Diyos, hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa puso ng tao sa harap ng Diyos. Sinasabi sa Kawikaang 3, verse 9 and 10, parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Ibig sabihin, ang Diyos ay ang una sa ating buhay. Kapag tayo ay nagbibigay ng ikapu, ipinapakita natin na siya ang ating pinagkakatiwalaan bilang ating tagapaglaan. Maraming tao ang nag-iisip na mahirap magbigay. Ngunit ng totoo, ang pagbibigay ay daan para maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag tayo ay tapat sa maliit, ang Diyos ay nagkakaloob ng mas marami. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi
tumitingin sa laki ng halaga, kundi sa katapatan ng puso. Kahit maliit na handog, kung ito ay ibinibigay ng may pagmamahal at pananampalataya. Ito ay mahalaga sa Diyos. Kaya mga kapatid, habang tayo ay nagbibigay ng ating ikapu at handog, gawin natin ito ng may pasasalamat, kagalakan at pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na magpapala sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na iyong ibinigay sa aming araw-araw. Kaya po ay pinagmulan ng lahat ng aming pangangailangan. Sa oras na ito, ang aming binabalik sa iyo ang aming mga ikapu at handog bilang tanda ng aming pagsamba, pagmamahal at pagtitiwala sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat puso nagbibigay at gamitin niyo ang handog na ito para sa pagpapalaganap ng iyong gawain. Tulad ng iyong pangako sa Lucas 6 verse 3, verse 38, ng inyong pangako, kami po ay naniniwala na kayo ay magbibigay ng higit pa sa aming pangangailangan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Test. Let me say some few words before the benediction. I thank the Lord for the privilege He gave me to walk with you and serve alongside during the past years. It has been a blessing to worship together, study God's Word, and grow in fellowship. Recently, I shared with you the direction I sensed that the Lord was impressing upon me to continue focusing on discipleship. But as per Brother Rafi's feedback, I understand that many of you have decided to continue the present Sunday gathering of NCCC. I respect your decision and pray that the Lord will continue to guide and bless the fellowship. But as for me, after my prayer and reflection, I will proceed with the direction the Lord has placed in my heart. Therefore, I would like to say my farewell as your volunteer pastor. Please know that this comes with gratitude and peace in my heart. And Ate Resi and I will continue to remember all of you in our prayers. We plan to visit our son in Hong Kong next week. And after the Holy Week, I will also be undergoing a scheduled surgery. And I would greatly appreciate your prayers for the procedure and recovery. For anyone who may feel led to go adept into discipleship and discipleship making, you're welcome to coordinate with Ate Resi and me, and we will be glad to guide you. May the Lord continue to bless NCCC and lead
each of us faithfully in His will. Tayo po ay tumayo. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Halingapin kayo ng Diyos at naway puspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umapaw sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And let's all remain standing. And alam po namin na very challenging yung message natin ngayong hapon, especially ngayon pong moment na ito. But we keep on pressing on God's word, di ba po? Let's all sing His praises. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Let's all sing that God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. Yes, God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Oh Jesus, we bring to you. All to you, God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear. And all they see that God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. Sing, God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. So sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. So the whole earth sings. Whole earth sings. The whole earth sings. Yes, we sing that the Lord is holy. Holy is the Lord. The Whole earth sings. The whole earth sings. Let's all sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Sing the holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great, and His praise fills the earth.
God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. And God is great, God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens. God, we're living for the glory of your name, the glory of your name.